Patuloy ang pangamba ng international community sa posibleng muling pagala ng digmaan sa gitnang silangan kasunod ng sunod-sunod na insidente sa Strait of Hormuz. Isang bulk carrier ang tinamaan na hindi pa matukoy na projectile malapit sa baybayin ng Qatar. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nagkaroon ng maliit na sunog sa sakyang pandagat matapos ang insidente. Ngunit agad itong napatay at walang naitalang casualty o oil spill. Sinabi naman ng Qatari Defense Ministry na isang drone ang tumama sa freighter habang papasok ito sa kanilang karagatan mula sa Abu Dhabi. Sa hiwalay na insidente, iniulat din ng United Arab Emirates at Kuwait ang mga drone attack sa kanilang airspace. Ayon sa UAE, matagumpay nilang naharang ang dalawang drone na galing umano sa Iran. Habang sinabi naman ng Kuwait na nakadetect sila ng mga hostile drones noong madaling araw ng linggo. Lalong tumindi ang tensyon matapos magbabala ang Iran laban sa bansang sumusunod sa sanctions ng United States. Ayon kay Iranian Army spokesperson Muhammad Akriminia, mahihirapan ng makatawid sa Strait of Hormuz ang mga sasakyang pandagat ng mga bansang sumusunod sa parusa ng Washington laban sa Iran. Binigyan din pa nito na hindi umano magagawang ganap na harangan ng United States ang rehiyon sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng mga warship nito. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ng mga mambabatas ng Iran ang isang panukalang batas para maging opisyal ang pamamahala ng Iran sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga probisyon ng panukala ang posibleng pagbabawal sa pagdaan ng mga barko mula sa mga itinuturing na hostile states. Samantala, nagbabala rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps na posibleng targetin nila ang mga may kaugnayan sa Amerika sakaling muling atakihin ang mga Iranian tanker. Ang babala ay kasunod ng insidente kung saan pinaputukan umano ng isang US fighter jet ang dalawang Iran flag vessel sa Gulf of Oman noong Biyernes. Sa kabila nito, nananatili pa rin nakabinbin ang peace proposal ng United States para formal na matapos ang digmaan sa Iran. Ayon sa mga ulat, hinihintay pa rin ng Washington ang formal na tugon ng Tehran sa panukalang magwawakas muna sa labanan bago talakayin ang mga sensitibong mga issue tulad ng nuclear program ng Iran. Ngunit ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, lalong nadaragdagan ang pagduda ng Iran sa United States pagdating sa diplomasya. Ayon kay Araghchi, ang mga paglabag umano ng Estados Unidos sa ceasefire ay lalong nagpapalabo sa posibilidad ng matagumpay na negosasyon. Samantala, nakatakda namang magpulong ang mga defense minister mula sa mahigit 40 bansa upang talakayin ang posibleng multinational mission para mapanatili ang seguridad ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Pangungunahan ng United Kingdom at France ang mga talakayan kaugnay ng planong pagpoprotekta sa mga international shipping route sa oras na humupa ang labanan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.